Alhamdulillah, magsisimula na po ang ating programang The NCMF Updates dito po sa ating komisyon, the National Commission on Muslim Filipinos. Marami po tayong pag-uusapan at marami pa po tayong mga dapat matutunan at maiparating sa atin mga kababayan. Ako po ang inyong host, Commissioner Yusuf Mando, ang spokesperson ng National Commission on Muslim Filipinos at ang aking co-host. Ayan po, magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako naman po si Abdul Hakim, Adyong Lumondot mula po sa Bureau of Muslim Cultural Affairs at makakasama po ninyo kami ngayong hapon para magbigay tayo po ng mga updates sa atin mga kaganapan dito sa atin pong pambansang komisyon. Matagal po natin pinag-usapan at pinagplanuhan ang araw na ito na magsisimula tayo ng live na magkatandem tayo. Tama. Dahil may mga kanya-kanya tayong live at mga post sa social media. Kaya lang, hindi natin na-formalize. Kaya alhamdulillah, muli po ang ating pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon at mga kaganapan dito sa ating komisyon. Huwag po kayong aalis, babalik po kami. Welcome back sa ating programang The NCMF Updates at hindi pa po tayo magpapatagal at simulan na po natin ang ating pagbabahagi ng mga huling kaganapan dito sa ating komisyon. Dito lamang po sa katabi naming office, ang BMCA or ang Bureau of Muslim Cultural Affairs, kung saan nandoon po sa kanilang sa ating bureau na ito ang pagpapahalaga at pagpapalakas ng pagtuturo ng kahalagahan ng Arabic language. Dito po ang ating Deputy Chief ng Sharia Division. Ng Sharia Division, kasama po dito sa atin mga munting impormasyon na mai-share natin ngayong araw ang kahalagahan at ang programang Sharia sa division na kung saan ang ating Deputy Chief nandito. Ikaw na po, Kim, ang magpapaliwanag at magbahagi ng mga mahalagang impormasyon. Ayan po, ngayon po ay September na. Patapos na ang 2023, parang kamakailan lang ay kapapasok po ng ating taon at ngayon ay we're already on the final leg of the year as we bid goodbye to 2023. But yun nga po, nabanggit po ng ating pong butihing commissioner na meron pong mga programa na hindi lamang po nakatulong sa ating pong mga kababayan, pati na rin po sa ating mga kasamahan dito sa komisyon, kung saan po binanggit po ng ating butihing commissioner ang Arabic education. Ngayon po, dito po sa atin pong komisyon ay meron po tayong tinatawag na Bureau of Muslim Cultural Affairs, kung saan may tatlo tayong division. We have the Cultural Division, the Sharia Division, and the Madrasa Division. Ngayon, gusto nga po ng ating pong butihing sekretary, kasama po ni Executive Director Tahir S. Lidasan, na magkaroon tayo ng isang formal na edukasyon para sa ating mga empleyado, para sa ating mga kasamahan, na matuto sila magbasa, magsulat at makaintindi ng Arabic. Kung saan nito lamang po nakaraang taon ay sinimulan yung atin pong Arabic training education para po sa atin pong mga empleyado dito sa opisina, kung saan sila po ay nag-undergo ng 6 na buwan, if I'm not mistaken, na training or formal na education, kung saan sila tinuruan mula po sa pagbabasa hanggang sa pagsusulat po ng Arabic. At ito lamang pong buwan ay nagkaroon po ng graduation yung atin pong mga empleyado, kung saan po nasa 34 yung atin pong nabigyan po ng edukasyong ito. Tama, thank you. Salamat ng marami, Kim, sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng division na ito. At ako po ay naging saksi sa matagumpay na pagtatapos ng ating mga completers. Actually, ito pong papel na binabasa ko, napakahalaga po ito sapagkat for the first time po ito na isa katuparan under the leadership of this present administration, no less than our Honorable Secretary Giring Mamunjong ng ating komisyon. At ito po, of course, sa pamumuno din ng ating butihing director
na si Director Michael Mituon Ali ng BMCA. Of course, sa pakikipagtulungan din ng ating mga kawani sa iba't ibang bureau. In fact, doon sa pagpapalaganap ng impormasyon na ito. At ang unang batch po na naging bahagi ng matagumpay na basic Arabic language program na ito ay galing sa iba't ibang bureaus ng ating komisyon. Kaya importante po ito dahil isa sa mga dapat malaman ng ating kababayan maliban doon sa iba-iba pang mga function ng mga activities ng ating komisyon, isa po dito ang Arabic language education sapagkat alam po natin ang lengguwahe ng Quran, ang lengguwahe ng hereafter, at lalong-lalo na ang lengguwahe ginagamit natin sa tuwing tayo ay magdadasal ng at least 5 times a day ay Arabic po ito. Ako po na-touch noong araw ng pagtatapos ng ating mga kababayan, para sa kaalaman po ng lahat, isa po ako sa mga participants. Bakit po ako nalungkot na masaya? Dahil malungkot po ako, hindi ko po yun natapos dahil doon sa mga situation na sobrang mahigpit po yung aking schedule bilang spokesperson ng NCMF. Hindi po ako pwede manatili sa isang lugar o sa isang programa lang kung hindi kailangan ikutin at personal natin saksihan yung mga kaganapan lalo na nung nakaraang Hajj kung saan doon po ako nakapagsimula na hindi nakapasok sa klase dahil kailangan ko mag-travel ng mahaba at hindi ko na po ito napapasukan dahil kung mag-zoom naman ako, baliktad, iba naman yung time doon sa Saudi Arabia. Diyan ako natutuwa sa iyo. Kung alam niyo po, sa kaalaman ng lahat, hindi lamang po sa Arabic, pati sa Sharia, nag-training ka dati. Later, ikwento din natin sa kanila yung Sharia program. Pero kung nakakatuwa ka talaga, no, na hindi po tawag dito, hindi alam ng lahat na ikaw mismo sinusubukan mo yung ating mga programa, hindi mo lamang ito tinitingnan o inuutos, mismo ikaw gusto mong ma-experience. Kasi yun nga rin naman talaga yung tama, no, para malaman mo kung paano ito pinapatakbo, paano ito ginagawa. Pinakamagandang paraan nun is i-experience mo. Yan po yung leading by example. To be honest po, hindi ko kayang iutos sa kahit na kanino o ipagawa yung isang bagay na hindi ko kayang gawin sa sarili ko. Kaya yung binanggit mong Sharia, talagang alhamdulillah, sa maraming pagkakataon, binanggit ni Kim po ang sitwasyon nung tayo ay nag-training din ng Sharia. Mamaya ipaliwanag mo. Yung sinabi ko kanina malungkot na masaya, malungkot po ako dahil hindi ko po ito natapos at hindi ko po nasubaybayan. Napakasakit para sa akin ang isang klase. Napakahalaga po yung pag-aaral ng Arabic dahil kinukonsider ko po ito patungo doon sa katanggap-tanggap na ang aking panalangin o ang aking prayer sa Allah. Dahil kung hindi ko mabigkas, ayon sa tamang pagbigkas ang sura o ang aya na binabasa ko sa tuwing magdadasal ako o kaya yung words ng prayers na ina-utter ko every now and then sa tuwing magpe-pray ako, nalulungkot ako dahil hindi ko po natapos yon. Although hindi pa naman huli ang lahat, meron pa po mga pagkakataon at masaya naman po ako dahil nakita ko po ang sigasig, ang determinasyon ng aking mga kabats na nagtagumpay. Isa po ako sa mga nakakapagbahagi ng aking inspirational message sa kanilang husay at sa kanilang determinasyon na matapos nila at sila yung magsilbing halimbawa na kayang pagtagumpayan anuman ang ating edad at anuman ang ating trabaho pagdating sa pag-aaral ng Arabic language po ay mahalaga. Kaya po isa po ito sa naisip natin ibahagi sa atin mga kababayan dahil ang Arabic language po ay dapat natin pagsumikapan. Kung hindi man tayo maka-avail sa programang nakaraan o kaya dito sa NCMF, saan man pong lugar kung saan kayo pwede matuto ng Arabic, ini-encourage po natin yan pag-aralan at maging tayo at magiging sa ating pamilya
or member ng ating family at sa ating mga anak dahil alam naman po natin ang mundo na kinabibilangan natin ngayon. Napakabilis, napakaraming impormasyon at bigyan po natin ito isa sa mga priorities natin sa ating buhay, matutunan ang Arabic dahil sa ayaw at sa gusto natin po ang dasal, ang sambayang, yung sala ay nasa Arabic po. Okay? Kaya nga po, nakakatuwa rin po na yung mga employees natin ay, excuse me, sumali dito sa ating programa. Ika nga nila, one should not stop learning. Na hindi porket may edad na or akala ng iba ay marami na yung kanilang nalalaman, hihinto ka na. You know, the process of life is a never-ending journey of learning. Kaya nakakatuwa na ang atin din pong commission ay patuloy na nagbibigay ng ganitong mga programa na hindi lamang makaka-impact sa ating mga kababayan, pati na rin sa ating mga nagbibigay serbisyo. No? Na kagaya nun, pag pumunta sila ng Saudi, pumunta sila ng mga Arab countries, nagkaroon ng mga training, nagkaroon ng mga iba't ibang mga programa, proud sila na makakapunta doon na kaya nilang magbasa at magsalita ng Arabic. Kaya siguro break muna tayo, no? Yes. Para tawag dito, mamaya pag-usapan pa natin yung ibang mga updates. Huwag po kayong aalis, babalik po kami. Okay, welcome back po sa ating programang The NCMF Updates. Kasama ko pa rin ang aking co-host si Kim. At pag-usapan naman po natin ngayon, although hindi pa po tayo masyado nakamove on doon sa Arabic language learning, dahil marami pa po tayong gustong ibigay ng mga impormasyon tungkol sa kahalagahan ng Arabic language education dahil araw-araw po natin ito ginagamit. Ngunit marami pa po tayo mga pagkakataon at maibahagi pa po natin at maghintay rin po kami ng feedback mula sa inyo. Dahil alam ko po, ang iba sa inyo ay seryosong gustong subaybayan ito, gustong makasali sa mga darating pong panahon, inshallah ta'ala. Lagawan natin ng paraan, ang ating pong komisyon ay hindi titigil hanggat hindi natin maiparating at ma-implement ang mandato ng ating office, ang National Commission on Muslim Filipinos. At ito po ang dahilan kung bakit po kami ay nag-come up ng ganitong programa para matunghayan at ma-avail ng ating mga kababayan ang mga serbisyo, programa sang-ayon sa mandato ng ating komisyon. With that po, ang susunod natin pag-usapan, tatanungin natin ang taga-BMCA. Nandito po ang ating Deputy Chief ng Sharia Unit Division ng BMCA at gusto natin makakuha sa kanya ng informasyon tungkol doon sa katatapos lang ng Sharia training. Ng batch 1. Ng batch 1 po ng 18 series of Sharia training for 2023. Kim. Ay, happy ako lang. Itong aming pag-uusap ni Kom, we want the branding na maging relax lang, na kung saan kami para nagkukwentuhan lang. Kaya kung mapapansin ninyo, iinom, magsa-sideways. No, na and hopefully na mag-itong in the future na makapag-imbita tayo ko, no, ng mga makakausap natin mula sa iba't ibang mga bureau na ma-feel nila na kwento. Opo, kaya binanggit natin kanina sa intro, Kim. Kaya po sisimulan ko ito dito sa Kapit Office dahil gusto natin lahat mabigyan ng opportunity at maibahagi din nila ang kanilang mga programa. Welcome po ang lahat ng mga offices dito sa ating komisyon. Magsisimula po tayo sa different bureaus dito sa central office, dadako sa mga regional offices. Alam ko po napaka-aktibo ng ating mga regional offices headed by the respective regional directors and provincial director. Lahat po ito. Kaya sinimulan po namin ito sa pamamagitan ng pilot episode na ito para hudyat po ito na yung mga, alam ko po, lahat po ng mga offices ng NCMF ay napaka-aktibo. Unfortunately, hindi natin sila nabigyan ng chance
para maipakita, ma-share sa social media ang kanilang mga accomplishment. Kaya positive po tayo at doon po tayo sa kung paano tayo makagawa ng kabutihan, napapalaganap tayo ng magandang balita at mag-encourage pa tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa Muslim man at maging hindi Muslim, dahil tayo po ay Pilipino, tayo ay kasama sa shared community natin. Dapat simulan natin ang pagbabahagi ng mga magandang impormasyon. So ano ang programa? Ano ang next after? At ibalita mo sa amin kung gaano katagal itong training ng 18th batch ng Sharia series ng Sharia training for 2020. Yes po. Nung dito lamang pong nakaraang August ay gumraduate na yung atin pong hopefully batch 1 ng 18th series ng Sharia training. Ang Sharia training po ay we made it available not just here in the National Capital Region but also including sa atin pong mga regional offices. So we had training centers across the country sa iba't iba pong nating mga regional offices at kung saan pa naging mas available yung atin pong training. So ngayon po, nitong nakaraang August lamang ay gumraduate po ang dito sa NCR, and beforehand gumraduate din yung mula sa iba't ibang mga regional offices or regional training centers ng Sharia. You know, we are offering Sharia. Alam niyo po, nakakatuwa nga po yung pinaka-core ng POM ng Sharia na nagsimula siya as ibigay nating libreng training sa ating pong mga kababayan na magkaroon din sila ng something that they can be proud of. Alam niyo po, back in the 1980s was the very first series of Sharia at one of the first bar passer ng special bar ng Sharia was our former director ng Bureau of Muslim Cultural Affairs, Director Laman Piang. Among of those trainees, 26, if I'm not mistaken, ang pumasa. And one of those is the former director ng BMCA na si Director Laman Piang. And since then, he became one of the first carrier of the torch of Sharia na mas maparami pa natin ang atin pong mga nabibigyan ng training at magkaroon ng tawag dito, maging silang mga Sharia counselors. Kasi para po sa kaalaman ng lahat, di ba kung dito sa Pilipinas, recognized ang Muslim Family Code dito sa ating bansa, which is the Presidential Decree PD 1083. So, we have Sharia courts here in the country where the family code of Muslims are recognized. That's why meron tayong sariling korte kung saan tayong Muslims, we are allowed of talak or divorce, where in a normal court or in the Philippine law, hindi sa kanila yon allowed. So that's why we have Sharia courts. And then, eto po mga Sharia counselors na atin pong napuproduce, they become the lawyers or the counselors of those people filing cases, complaints sa mga Sharia courts natin. And nakakatuwa nga ko, no, kasi beforehand, pag nakatapos ka ng Sharia or nakapasa ka ng Sharia bar, level parang, if I'm not mistaken, sa eligibility ng civil service, no? Maliit lang yung level na ibinibigay. Samantalang ngayon, recognized na siya na professional eligibility na yung atin pong mga Sharia counselors. Pero nag-release po ng parang guidelines ang civil service na only those Sharia counselors who passed the bars from 2010 and up. Yes. Pero nung nauna sa 2010 below, hindi sila kasama doon sa level of eligibility na ibinigay ng civil service. But for those 2010 and up, is naging eligible sila. So nakakatuwa lang kung na meron tayong mga ganitong mga programa na ibinibigay natin. That's why every year, mas tumataas yung ating mga applicants, mas dumadami yung ating mga aplikante na mag-apply ng Sharia training. Kasi po, una po sa lahat, the Sharia training is free. Ibinibigay po siyang libre ng ating mga opisina. Hindi lamang dito sa NCR, pati natin sa ating mga regional offices, kung saan
makikita natin yung dami kada taon na pumapasok. Actually po, every 2 years lang po nating naibibigay yung training ng Sharia, which is nung 17th series, nagikang parte ng atin pong tawag dito, Sharia. Kung pag-usapan natin yun kasi napaka-unique nung experiences ninyong lahat because para po sa kaalaman ng lahat, ang Sharia training po is a face-to-face training. But because of the pandemic, nung 17th series, we were forced to do it online. No? Na naging Zoom training ang atin pong Sharia. And one of the participants was no less than Commissioner Yusuf Mando ng atin pong 17th series. And napakaraming challenges na pinagdaanan natin noon po, no? Na, kasi not everyone has the availability of fast internet. That's one. Number two, hindi lahat available yung kanilang technologies. And then, alam naman natin, na dito sa Philippines, technology can't always be relied on, di ba? Ang hirap i-rely ng... Very challenging. Kaya, everyday makikita mo, makaka-receive ka ng message na mahina ang internet namin, sira yung camera ko. Diba? Yung usual problem ang sira ang camera. Dahil pag hindi mo sinasabi yan, mapipilitan kang mga tuwiran na ang internet mo ay common reasons kasi yung mahina ang internet. Dahil meron pagkakataon kailangan na mag-on cam tayo lahat. Pero alhamdulillah sa tagal po ng training ay never pa tayo naka-miss doon sa instruction. Kaya nga yun lagi ko, I'm very proud of Commissioner Yusuf Mando. When he entered the training, I am one of the facilitators of the training. And sinabi niya sa akin, bago pala magsimula, na Hakim, itrato mo akong normal student. Sabi niya, hindi ako commissioner ngayon. Pag nasa loob tayo ng training, kayo yung mga teachers, kayo yung mga facilitators, kayo yung masusunod. So, Commissioner Yusuf Mando was never absent, was never late, at very participative and very active. Kasi yung na he became an example para din po dun sa mga kasama natin pong mga nag-training na even the commissioner himself of the National Commission on Muslim Filipinos was able to follow instructions properly. Kasi number one, ako nanggagaliitit ako. Hindi naka-on yung camera ng mga kasama natin. Lagi ko sinasabi, kasi number one, kasi di ba kung may pinirmahan kayong tawag dito, pledge na yung mga gagawin ninyo, no? So kasama doon, dapat naka-on camera ka. Naku, nagsusunod-sunod yung mga dahilan na sila si camera. And I really agree with Kim doon sa sitwasyon. Para sa karaman ng lahat, hindi po dahil sa sobrang higpit nila. Mahigpit lang po talaga ang pamantayan ng Sharia training. Unang-una po ay kailangan maipasa mo ang mga requirements na meron silang guidelines dito. At kailangan ito mapatunayan dahil katakot-takot na babala. May mga situation kasi sa nakaraan, nagkaroon din ng problema dahil ang kanyang dokumentong sinubmit ay may issue. Hindi po siya magtagumpay doon sa kanyang pag-a-apply. Sayang po yung oras ng kanyang pinag-training. Hindi din siya papasa dahil ang Supreme Court po ang mag-finalize ng mga requirements na dapat ma-comply ng pagiging eligible bar examinee. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit ako lubos na nalungkot itong nakaraang programa ng BMCA ng Arabic Language Program dahil kung gaano po ka-attentive, ka-punctual tayo doon sa pag-aaral natin ng Sharia nung nakaraang taon ay hindi po natin ito nagawa nitong pagkakaroon natin ng opportunity para sa Arabic Language Program na ito. But then, I still believe na acceptable itong mga situation dahil hindi po yun choice. Hindi po natin gusto at hindi natin ito pinabayaan dahil tayo ay official or naiba sa kanila. In fact po ay noong nagmakbar kami doon sa Sharia, pumasa naman po tayo. Kaya sulit yung pag-aaral ko at sulit yung pagbigay ng pagkakataon ng ating komisyon upang tayo ay isa sa mga trainees noong aming batch 17.
Kaya ako po ay nagpapasalamat sa opportunities na naibigay sa atin ng ating komisyon, at ako ay nagpapasalamat, alhamdulillah, for all the privileges and opportunities given to us. At dapat po pahalagahan natin ito. Hindi po lahat ng pagkakataon may mga ganitong opportunities, at hindi po lahat ng pagkakataon ay available yung resources, lalo na po yung mga kabats ko noon sa training ng 17 series of Sharia training. Nakaka-inspire ang kanilang determinasyon. Isa po sa aming classmate sa training, nagbenta ng kalabaw para lang matustusan yung kanyang pangailangan. Alam nyo, dito ako naging emotional dahil yung ating mga kababayan na sobrang higpit ang kanilang pangailangan. Sa kanila natin nakikita yung commitment and determination. Samantala, ilan naman sa atin mga kababayan na nasa kanila na lahat, pero hindi nila nakamit at hindi nila na-enjoy yung determinasyon na dapat sana sila yung nagkakaroon ng opportunity na ito. Anyway, bago pa tayo maging emotional, ako po ay nagpapasalamat sa active performance ng ating mga personnel sa BMCA dahil sila po ay nagtatrabaho ng maayos at naging patas yung kanilang pamantayan sa kanilang mga client doon sa Sharia. In fact, ako nga po mismo personal ang nag-asikaso ng ating mga requirements para makita ng iba na dito walang palakasan, hindi porque official ka ng NCMF, i-consider na, no, inisa-isa ko po ito at gusto ko po tama yung sinabi ni Kim. In fact, ilang pagkakataon na po after my being part of the series of 17 series of Sharia training, nabanggit ito ng ating MC, siya po yung paborito naming MC sa mga programa, yung pagpapalaga, yung significance ng ating naging role sa 17 series of Sharia training program na yon. Kaya I'm thankful na ang BMCA po ay hindi nila binaliwala ang effort ng mga estudyante kung naging mahigpit man sila dahil kailangan natin ito matutunan. Dahil pagdating po ng panahon ng exam, Supreme Court na po ang nagpa-finalize ng ating mga requirements. Kaya salamat Kim sa pagbibigay mo ng impormasyon sa programang ito ng inyong division, at meron pa po tayong dagdag na programa, pero pansamantala po mag-break muna tayo para sa next topic naman po natin. Welcome back po sa ating programang The NCMF Updates. Kasama po pa rin po si Kim, ang aking co-host. Ayan po, no? So, pagpapatuloy lamang po ng atin pong nabiting discussion, no? So, tawag dito, yun po, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay po ng mga ganitong opportunities. Ayan po, no? Nais ko pong pasalamatan kanina sa nabanggit po natin sa ating pong Madrasa Education. Nais ko pong pasalamatan ng ating pong Chief ng Madrasa Division na si Chief Jorhana Di Maampaw, na sabi nga niya na this is an unending learning, no? Para rin sa kanya mga staff, at sa lahat po ng tumutulong na kung saan pa mas mapapaganda ang pagbibigay serbisyo ng ating pong opisina. At syempre po sa ating naman pong Sharia Division, ang ating pong butihing chief na si Chief Engineer Tananuray Makalandong, at ang amin pong mga kasamahan sa division na patuloy at masigasig na nagbibigay ng ganitong klaseng serbisyo para sa ating mga kababayan and making it available for everybody. Sir, alam mo yan, it's not an easy job, no? It's not an easy job. It has its own tawag dito, problems and challenges, but nakikita ko po kagaya po ni Ma'am Juhaira Datlan, ni Sir Aljan, ni Ma'am Zai, mga kasama po namin sa Sharia Division, na kahit mano-mano dumarating yung trabaho, ginagawaan it. Hindi po biro, no, na every year libo-libong applicants yung dumarating, no? And kanina na-mention nyo, Kom, no, when it comes to the documents and the requirements, no, na yung paghihigpit po natin sa opisina.
hindi po yung paghihigpit din natin, kundi kasi yun din yung mga documents na kailangan ng Supreme Court. So pag pinalusot, sabihin natin nakalusot man kayo sa requirements o lack of requirements sa Sharia training, kung a-attend na sila ng special Sharia bar, yun din yung mga documents na ipapasa nila sa tawag dito, Supreme Court. So pag kulang, hindi ka rin tatanga. So baliwala din yung efforts mo. So sa training pa lang, sa assessment pa lang, hinihigpitan na natin kasi yun yung requirements din na kailangan ng Supreme Court para po sa Sharia training and for them also to be allowed to join the special Sharia bar exam. Para po sa kaalaman ng lahat, the bar exam itself of Sharia is conducted by the Supreme Court itself. Hindi lamang po basta programa ng isang division o isang bureau or ang ating komisyon, ang National Commission on Muslim Filipinos. It is in partnership with the Supreme Court. Yes. At ang nag-supervise po at nasa kanila nakasalalay po yung ating Sharia bar exam. In fact, yung taking yung official nandoon po tayo, kasama po tayo sa naging matagumpay at tayo po ay nagpapasalamat sa Supreme Court sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagiging partner ng ating komisyon. May mga darating pa po mga programa in partnership with the Supreme Court. Kami po ay taos-pusong tumatanaw ng utang na loob. This year po, ang partner natin sa training is University of the Philippines. Kasama ko po kahapon ang Chancellor ng UP. At pinapasalamatan natin to in behalf of the Commission of the BMCA and on behalf of Secretary Giring Mamunjong dahil po sa kanilang maayos at nabigyan tayo ng first class training facility. Of course, ang atin din pong pasasalamat kay Associate Justice of the Supreme Court, Justice Dima Ampao. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta at pagtitiwala po sa National Commission on Muslim Filipinos na ma-deliver ang mga ganitong klaseng training at nakaka-proud bilang isang Muslim na may nakaupo sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Isang Muslim ang nakaupo at miyembro ng mga justices ng Supreme Court, walang iba kundi si Associate Justice of the Supreme Court, Honorable Justice Dima Ampao. Ika nga, kataas-taasan hukuman ng ating bansa ay nandoon po ang ating Associate Justice Dima Ampao at pinapasalamatan din po natin ang Chancellor ng University of the Philippines na si Attorney Carlo Bistan Jr. Nakasama po din namin kagabi sa isang event dyan sa University of the Philippines kung saan naging partner din po natin ang Islamic Studies Institute ng UP. Pinapasalamatan din po natin sila dahil sila po ay bahagi po ito ng matagumpay na pagdaraos. In fact, si former Dean Macrina Morados ay naging chair po ito. At kasama po, isa po yun sa pinakamasipag na lecturer ng ating Sharia training. At lahat po ang naging bahagi ng matagumpay na partners ng NCMF ay pinapasalamatan po natin. Bilang huli na po natin topic ngayon, ang pasalamatan din ko rin pala po ang naka-current dean ng Institute of Islamic Studies, Dean Wadi, at lahat po ng mga lecturers, not just in NCR, but sa lahat po ng ating po mga lecturers all over the country, sa lahat po ng regional training centers natin. At syempre po, yung mga partners din po ng ating pong mga regional training centers. Pasensya na kung hindi namin kayo mapasalamatan isa't isa, pero pinapasalamatan po natin ang lahat po ng tumulong sa atin po mga regional offices. Alam ko na i-stress yung mga regional directors at ang atin pong mga cultural division chiefs mula po sa iba't ibang regional offices, no? So nais po namin pasalamatan in their behalf ang kanila pong mga training sa kanilang mga region, kanila pong mga partners sa kanilang mga training centers, sa iba't ibang training centers. Alam mo kung bakit hindi ko napasalamatan si Dean Dulkifli Wadi? Dahil siya po ang katabi ko at nasa susunod na table si Ma'am Macrina. Kaya, sir, maraming salamat, magsupol, and thank you so much for your
ever supporting role sa ating komisyon at sa mga payo po na binibigay ninyo sa atin at sa atin mga kasama. Alhamdulillah na kayo po ay biniyayaan ng masyadong malaking opportunity sa ating lipunan at kayo po ay sinasama namin sa aming mga prayers. At sa lahat naging bahagi at naging katuwang ng NCMF sa atin mga engagements, papasalamatan ko po ang atin mga kaibigan na hindi natin nabanggit. By the way, paki-watch, share po natin itong video dahil darating po ang panahon na ma-miss natin itong mga impormasyon na ito na maaari palang ma-avail ng atin mga kapamilya, anak at mga kaibigan sa pamamagitan ng inyong pag-share sa kanila ay maaring dahilan po yan na maka-avail sila o maka-benefit sa biyaya na pinagkakaloob natin mga impormasyon dito sa ating programa. Kaya para po sa mga kaibigan natin dito sa NCMF, kami po ay magbibigay din ng opportunity para sa inyong lahat kung ano ang mga programa na dapat natin ipapakita natin sa kanilang mga activities sa kanilang mga office. Bigyan natin po sila ng opportunity para maipahayag din po natin ang ating pagpapasalamat sa kanila at i-share din natin sa kanila yung opportunity na ito. With that, ano ang last na topic natin? Meron pa ba? Meron ko, pero may pasalamatan mo tayo saglit. Let's go on a break after and then the last topic. Pero ang dami yung gusto din po natin pasalamatan ang mga local government units na patuloy na tumutulong sa atin. Alam naman po natin na paarangkada pa lang ang ating po pagre-request ng malalaking pondo para sa ating mga programa. Pero kahit na nagsisimula pa lang tayo, is yung mga partners natin, mga local government units natin, na tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin ng kanilang financial support para po sa atin pong mga programa. Nais ko pong pasalamatan ng local government po, ng Provincial Government of Lanao del Sur, sa pangunguna po ni Governor Mamintal Bumbit Adyong. Nung 17 series po siya po ang nag-sponsor po nung atin pong mga programa, especially po sa during the Sharia Bar exam. So sana po dumami pa po ang kagaya ni Gov Adyong from other local government units na patuloy tayong suportahan. Ayan po, maraming salamat. Speaking of pasalamat, thank you Kim at salamat po Gov sa suporta at pagpasalamat din po ako sa mga kaibigan natin sa Senado, si Senator Robin Padilla po, ang aming pong tagapagtanggol sa Sambayanang Pilipino at mga kamusliman. Pagpapasalamat din po ako kay Congressman Khalid Di Mapuro sa pangunguna po sa mga programa ng ating Muslim community sa Pilipinas dahil siya po ang chairman ng Committee on Muslim Affairs. Ganon din ang pagpapasalamat kila Congressman Balindong, kay Congressman Sia Adyong, kay Congressman Mujib Hataman, kay Congressman Amina Di Mapuro, at sa lahat po ng mga congressman Muslim na hindi po natin nabanggit. Pinapasalamatan po namin kayo lahat at kami po ay magbe-break muna. May tawag po ako. Let's go on a break and mamaya pag-uusapan po natin ang isa pa pong programa ng BMCA. We will be back.
Welcome back po sa ating programang The NCMF Updates. Ako po ang inyong host, si Commissioner Yusuf Mando at syempre po, again, kasama niyo po ako, Abdul Hakim Lumondot mula po sa BMC. Ayan, no, this is the last leg ng ating pilot episode, no? Alam niyo naman gaano ka-in-demand ng ating muting commissioner. Kaliwat kanan na po ang naghahanap sa kanya. Alam niyo, tayo sa government office, patapos na ang araw natin. Pero sa mga gaya po ni Commissioner Mando, the day doesn't stop, no? So, pero ako po magpapasalamat sa binigay na pagkakataon makapaglingkod. Si Kim po ang nakakita dahil nasa tabing office ko lang. Ako po ay nagpapasalamat sa Allah dahil binigyan po tayo ng malakas na health, na kalusugan upang magampanan pa ito. At pinalangin po namin sa Allah ang pagiging lakas din po ng ating mga kasama dito sa ating komisyon, lalo na po si Secretary Giring Mamunjong at sa lahat po ng mga opisyal ng NCMF, dahil kailangan po natin magtulungan at paigtingin pa ang programa ng ating komisyon, dahil tayo po ang inantabayan ng ating mga kababayan kung ang pinag-usapan ay kapakanan ng ating mga Muslim communities sa buong Pilipinas. With that, ang huling topic po natin dito sa programang pilot episode na ito ay ipapaliwanag sa atin at ibabahagi ni Kim ang kaganapan sa Quran reading. Yes. No, ito pong nakaraang February nitong taon, no, ay ginanap po natin ng ika-48th National Quran Reading Competition kung saan dito po natin ginanap sa UP Bahay ng Alumni. Para po sa kalaman ng lahat, taon-taon po ay nag-host po ang NCMF ng National Quran Reading Competition kung saan nagkakaroon muna ng mga regional competitions, and then yung mga mananalo sa kanilang mga respective regions, siya naman pong ipapadala dito sa Maynila para po mag-compete for the national title. And we have tawag dito mga participants from male and female category. So, kung sino naman po yung mananalo dyan, yun naman po yung ipapadala natin sa International Quran Reading Competition. Kung saan nga nitong nakaraang, I think just this September, no? Ay kagagaling lamang po ng ating pong butihing Director Michael Ali, and Director and Chief po ng Cultural Division, Chief Sawiya Panat sa Malaysia, kung saan ginanap itong isang International Quran Reading Competition at nanalo po ng second place ang atin pong female category. Correct me if I'm wrong, no, pero nanalo po ng second place ang atin pong female category sa ginanap na International Quran Reading Competition sa Malaysia. Kasi isa din po sa layunin or trabaho na ginagampanan ng atin pong komisyon ay ang preservation of culture and tradition ng mga Muslim dito sa Pilipinas. And one way of showcasing also that is having a National Quran Reading Competition, showing the rest of the world that Filipinos has talents when it comes to reading, no, the Quran. Holy Quran. Kasi the reading of Quran is an artistic way na something na pag actually, di ba, kung pag andoon ka sa competition, talagang yung mabalahibo mo, you get goosebumps kasi iba't ibang talents ang naririnig mo. Their way of pronouncing and reading the Quran delivering is just majestic. So, isa yun sa mga programa na atin pong ginagawa sa Cultural Division sa BMCA, ang National Quran Reading Competition. At nais ko pong pasalamatan ang lahat ng staff ng Cultural Division, syempre sa pangunguna ni Chief Sawiya Panat, and she has been doing this for more than a decade. She has been the tawag dito gatekeeper of the Cultural Division for more than a decade, and deserved ni Chief Sawiya Panat na ma-recognize, no, na siya yung nagli-lead at nagtatrabaho na maipakita
sa buong mundo ang galing ng Muslim Pilipino sa larangan ng pagbabasa ng Quran. At kay Ma'am Sawiya, mabruk po dahil isa po yon sa mga paraan na maiparating natin yung kahalagahan ng Quran reading sa pamamagitan po ng effort and sincere intention that we are bringing the Quran to the whole world. Hindi lang yung magbigay ka, kung hindi pinaganda mo, pinahusay mo at nag-trigger po ito ng mahigpit na pag-aaral at masusing pag-unawa sa kahulugan kung ano ang sinasabi, kung ano ang salita ng Diyos, ng Allah sa Quran. Hindi lamang po ito para sa prestige o sa pagpasikat ng ating bansa, ang ating community, kung hindi pagpatunay din po na pinahalagahan natin ang revelation ng Allah, which is the Holy Quran, at pinaparating natin po sa buong sangkatauhan ang message ng Quran. Kami po ay sumasaludo sa inyo, sa inyong matibay at malakas na paninindigan na talagang dapat yon maging competitive yung atin mga participants, ang atin pambato sa international community dahil nagpapatunay talagang inaalagaan at inaayos yung trabaho. So yun ang huling sa pansamantala po, yan muna ang huli naming topic sa araw na ito with the presence of our co-host si Kim from BMCA. Kami po ay taus-pusong bumabati sa mga opisyal headed by Director Michael Mituon Ali ng BMCA. Kasama po lahat ng mga personnel na kasama nila sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin bilang preserver ng culture at developer din ng ating pagpapaigting ng larangan ng culture. Kasama po dito yung madras, yung Quran reading, yung Sharia, yung Arabic language at last message, Kim. Yes, no, nais ko rin pasalamatan ang lahat po ng mga cultural division head ng atin pong mga regional offices across the country. Kasi po, para po sa kalaman ng lahat, ang counterpart po ng Bureau of Muslim Cultural Affairs sa mga regional offices ay ang mga cultural divisions. So nais po naming pasalamatan ang lahat po ng cultural division heads mula po sa iba't ibang panig ng ating mga regional offices, and of course, ang kanila pong mga staff at ang kanilang butihing mga regional directors. Maraming salamat po kasi nagagampanan din po namin ng maayos ang aming trabaho sa ating bureau dahil nandyan po kayo as our counterpart sa ating mga regional offices. Maraming salamat. Nais ko rin pong pasalamatan ang lahat po na naging steward ng Bureau of Muslim Cultural Affairs from its creation back in the 70s until now. Para lang po sa mga naabutan ko, nais ko pong pasalamatan former Director Laman Piang, former Director Cesar Maranda, who is now the Director of the Bureau of External Affairs, and of course, the current torchbearer of the Bureau of Muslim Cultural Affairs, Director Michael Mituon Ali. At syempre, nais ko rin pong pasalamatan lahat po ng ating pong mga officials, lahat po ng members po ng ating mga commissioners, lalo na rin po kay Commissioner Yusuf Mando, sa ating pong Executive Director, Tahir S. Lidasan Jr., sa ating Deputy Executive Director, Attorney Jehan Lepail, at sa lahat po ng ating po mga bureau directors, service directors, provincial directors, and regional directors. At syempre, ang ating pong pinaka-boss, Secretary Attorney Giling Jean Mamundyong. Maraming salamat. You know, sir, the core, the reason you want this done is mabigyan ng boses ang bawat bureau, bawat opisina na mapag-usapan ang kanilang mga programa. As a pilot episode, ginawa po natin ito with the Bureau of Muslim Cultural Affairs kasi kami po yung kapitbahay. So, susunod na ba natin ang BPCR kasi kapitbahay mo din? Natin. Sunod na rin. At ang BMS dahil kapitbahay din natin. Lahat, gawin natin. Ikutin natin ito lalo na po ngayon. With that, Kim, mabuti na remind mo sa akin yung pagpapasalamat sa lahat ng Bureau Directors, Service Directors, at saka sa Regional Directors, to the field offices, provincial offices po. Welcome po ang inyong message. Bibigyan po natin ito ng pagkakataon. Maliban po sa susundan namin by proximity sa ating office. Next po yung
pong marapatin ng BPCR Director na si Director Colonel Durugan Cosani. Dahil po gusto kong habulin itong buwan na itong ng September is a Peace Consciousness Month. Gusto ko sa susunod po, Director, ikaw naman ang maisalang natin sa ating hot seat. Hindi naman to sa hot seat, pero bigyan natin ng hot seat dahil hot issue po ang kapayapaan. In fact, kausap namin kahapon ni Secretary Giring Mamunjong, si Secretary Carlito Galvez, at pinag-usapan natin ng OPA Pro ay pinag-usapan po ang kahalagahan ng kapayapaan. Sa susunod po, hindi lamang po sa NCMF, welcome po ang opinion, ang mensahe o anuman ang issue ma-erase ng iba't ibang grupo, government offices.